Hindi lamang kalusugan ng tao ang apektado sa paninigarilyo ayon sa ilang eksperto. Ang upos na sigarilyo na itinatapon sa karagatan nakalalason din sa mga isda at iba pang yamang dagat. Balita natin ni Sherian Torres. Pagkaubos ng sigarilyo, sabay pitik. Diretso sa malawak na basurahan sa kanilang harap. Ang patuloy na paninigarilyo at irresponsableng pagtatapon ng upos ng maraming Pilipino ang isa raw mabigat na dahilan kaya nalalaso ng ating karagatan, sabi ng Framework Convention on Tobacco Alliance Control Philippines o FCAP. Ayon sa grupo, ito raw ang dahilan ng pagkalaso ng mga isda at yamang dagat natin. Kaya panawagan ng FCAP sa gobyerno, higpitan naman ang batas para mapangalagaan ang kalikasan. Taasan ang tax ng sigarilyo, and secondly, kailangan ipa-implement natin at i-enforce yung control and regulation of the use of tobacco. Ipa-implement din yung anti-littering. Matindi rin daw ang pinsalang dala ng mga itinatapong upos sa dagat, sabi ni Limpin. Sa datos ng environment group na Ocean Conservancy noong 2011, halos 1/3 ng basurang nakukuha nila sa kanilang annual coastal cleanup sa buong mundo ay mga upos ng sigarilyo. Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, matagal na raw hinihinging matutukan ang bagay nito. Matagal na po naming hinihingi yan that it should be part of the solid waste management program of the LGU. Any waste po naman, hindi lang naman cigarette butts. Any waste, kailangan makolekta. Sabi ni Dr. Eric Tayag ng Department of Health, dumami ang nagtatapon ng sigarilyo kung saan-saan simula na ipagbawal ang paglalagay ng smoking zone sa mga tanggapan. May plastic content daw ang cigarette butts at filter, kaya 10 taon daw ang kailangan para matunaw ito. Nakakain din daw ito ng mga isda. At paalala ng DOH, sa dagat man o kalsada itinatapon ng upos, may epekto pa rin daw ito sa tao. Yung mga kumapit, katulad nun, kumapit, yung naamoy mo sa sasakyan, yun ang third hand. May epekto lahat yun. Although hindi kasintindi nung primary, secondary, may lumalabas ng pag-aaral na ganun pa rin ang epekto. Sherian Torres, GMA News.